Alas 5 Gis na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Gis na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Biyernes, kapierdihan sang transport cooperatives, gindala kay sa patigayon nga Transport Summit kay na sang aga. No to PUV Phase-Out Coalition panay nagpatigayon sang hublag protesta kadungan sa giniwat ng Western Visayas Transport Summit. Suspect sa likod ng bomb threat sa ECU main campus padayon nga ginaimbestigaran. Nagpost ang bomb threat na hakuno ang account. Pag hit and run sang isa ka SUV sa tricycle sa Barangay 39 Bacolod City, nakuhaan sang video. 3 ka persona pilason. Volcanic smog na talupangdan malapit sa Mount Canlaon sa Negros Occidental. Kag pagsunod kag pagtamwa sang agila sa nagalupad nga drone camera nakuhaan sang video sa Concepcion, Iloilo. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, ako si Jethro Charlatan. Duso boto nga polisa sang gobyerno sa pagpatuman sa Public Transport Modernization Program. Nagatugas ang kapierdihan sa pila ka mga transport cooperatives kag corporations. Ini ang isa sa mga kausa nga ilagindala sa Transport Summit subong adlaw. Ini ang gintutukan ni Julius Villacaol. Sang ginduso sang gobyerno ang satuanay Public Utility Vehicle Modernization Program o kon PUVMP, nga sa karon kilala na bilang Public Transport Modernization Program o kon PTMP. Madamo nga mga transport group ang nagtukod sa mga kooperatiba kag korporasyon. Kaangot sini, ginlonsar man sang pila ka mga LGU kalakip na sang Iloilo City ang Local Public Transport Route Plan para hatagan ligwang pagbiyahe sa mga modernized PUJ. Apang sa piyak nga makabawi sa dako nga investment, nagawangal subong ang pila ka transport cooperatives kag corporations bangod sila nagakapierde. Isa sa mga ginatudlo nga kabangdanan ang duso butong nga pulisa sang gobyerno sa consolidation. Mo nagka-problema kalabanan sa amon, ibig na sweldo sa amon yung mga sa mga empleyado. Kaya ti, basin sa bangko, takadilit because of that. Sa ginpatigayon nga Transport Summit subong adlaw nga ginpangunahan sang Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporations Incorporated. Ini ang ginpalabot sa Department of Transportation kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Nahihirapan po sila sa mga kolorum ho. So we will be having a dialogue with PNP at saka with LTO para mahuli. Sa karon gani, may isa pagkahugnat sang consolidation nga ginapatigayon nga magatakop sa Nobyembre 29. Ini ang ginalauman nga katapusan na sa seryes ang kahigayunan nga ginahatag sa mga wala pa nakapakonsolidate. Dapat ho talaga wala ng extension. Pero ang Senado po ay humingi sa atin ng huling extension. Ang PTMP ang mabaskog nga ginapamalabagan sang No to POJ Phase-Out Coalition kag pila ka transport group. Ang ilang ayamo ang handom kutani nila nga ipalabot man sa gobyerno. Apang bangod wala mahatagan sang kahigayunan nga makahublag protesta malapit sa venue. Ang mga ini ang nagpatigayon na lang sang rally sa Tagbakaro. Ang mga operator gino-stage sang ila pa lang abuyaan sa sining mga kooperatiba sa bangod sang programa sang PTMP. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Villacaol, 1 Western Visayas. Suspect sa likod ng bomb threat sa Iloilo Science and Technology University main campus, padayon nga ginaimbestigaran. Abyan sa babae nga nagpost ng bomb threat, nagpatang nga na-hack ang account. Si John Sala nakatutok live sa Burgos Street, La Paz, Iloilo City. John? Jert, apisar nga nangayo na sang pasaylo kag nagpatag sang iyabahin ang tagiya sang social media account nga nagbilin sang bomb threat comment sa official page sang ECU. Paimbestigaran sa gihapon sang bulutuan ang nasambit nga persona. Excited na kundani ang manunudlo nga si Adrian para sa ila klase kay nasang aga. Apang ang excitement na mailuhan sa ang kakulba matapos nga magpahibalo ang security guards ang ECU main campus nga kinahanglan na nila magwa sa bulutuan.
Ini matapos nga na-comment sa Facebook post ang bulutuan nga nagapahibalo nga may ara sang 6 ka mga bomba nga ginpahamtang sa bulutuan, 3 sa main site kag 3 man sa old site. Temporaryo ginbautat ang face-to-face classes kag gilayon ginpadulungan sang team gikan sa Explosives and Ordnance Division. Ginchekyar ang tanan nga mga classrooms, opisina kag iban pa nga mga lugar sa bulutuan. Tanan nga student, tanan nga activity mas stop pagwa na tanan because of the safety precautions daw. Dugang pa nga comment nga isa sa mga rason sa pagbutang sang bomba ang backer system sa bulutuan. Wala nakasulod ang pila ka mga aplikante kuno, bangod ang iban ang may ara sa mga backer. Direct na ginpanginwala ini sa bulutuan dalahinyo nga hindi na paggatungan sa publiko. Kaya nag-reach out na siya ngayo sa sang apology kay siling niyaging hack ng iyang account, but of course depende na sa results ng investigation because we are now coordinating with the cybercrime. Gina-appeal ko lang actually to the general public. Hindi na natin pagdugangan ng mga speculations, mga haka-haka. Ang batihan kag ang official statement will be coming from the university. Sa post naman sa nagpakilala abyan sang babayi nga nag-aligan nga nahak ang account sang iya abyan kag ang hacker among nag-post ang comment. Naginyo maninis ang paghangop kag panawagan sa publiko nga unta tanang pagbasol sa iya abyan nga suno sa iya biktima man sa insidente. Nagpasalig naman ang school officials nga hugot nila ang ginatutukan ng seguridad sa bulutuan. The university is doing its best nga mabalaan ini ang kamatuoran and through the help sa atong concerned agency and ginasitoy kinamon nga safe ang aton nga environment. Matapos ang inspeksyon sang EOD, wala sang may nakitaan nga bomba sa bulutuan. Jert, apisar nga wala sang may nakitaan nga bomba ang Explosives and Ordnance Division. Padayon sa gihapon ang pagpahugot sang isa tiyo sang ila seguridad sa bulutuan. Jert. Madamo gid nga salamat sa update kapuso John Sala. Kag para sa dugang mga balita sa Bacolod City kapila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga puso, madamog din salamat sa Bacolod City tricycle driver kag duha ka pasero sini Pilason sang ginhit and run sang isa ka pribado nga salakyan. Driver nagsungkaan na sa kapulisan. Yaring balita nga aton gintutuka. Sa siling video, makita nga nagahurayan sa dalan ang 3 ka mga persona. Ang lalaki sa video amo ang mismo tricycle driver nga si Jose Pataytay kag mga pasahero sini nga Sanday Claribel Claro kag Rose Christine Honcilia. Natabo ang aksidente Miyerkules sa Cagahon. Sunod sa kapulisan, sa naglabot na sa intersection sa Dalan Rojas sa Lacson sa Barangay 39, hinali nga nabungguan sa pribado nga salakyan ang tricycle. Sa tuman kabaskog sa impact, nagtagilid-gid ang tricycle kag nagtabog ang mga biktima nga nakagom sa mga pila sa nagkainglaing nga parte sa lawas. Ang akong sister ga-shout, ga-hibi, ga-ask for help. Tapos siya, kung nagnaog siya and nagkanto siya sa mga victims, wala yung help. Bisa nag-call ka sa ambulance. Nakasobrahan sila 1 hour to sa road. Gaulat ambulance. Nakakasang bumpers ang pribado nga salakyan kung sa diin nakatakod pa ang plakas sini. Katumbada ng tricycle tungod sa kakusog sa impact. Then amo to nagtabog pa gani ang bumper to sa SUV. Amo to ang isa sa rason nga na-identify siya. Ginkilalang driver sa SUV nga si John Maurice Serfino sang barangay Takuling, Bacolod City nga nagsungka makaligad ang isa kadlaw. Ginpahayag sini sa kapulisan nga nagpalagyo inibangod sa kakulba bagay nga hindi kuno dapat pagpamarisan sa iban pa nga motorista. Kita sa mga drivers nga kung sila aksidente, maghunong sila kag inapalagyuhan. Then ang daw rason niya man to daw na nervous daw siya, nahadlok siya, nga nakabunggo siya, which is hindi na rason. Sunod sa kapulisan, nakatubangay nakahapon ang sospek ag pamilya sa mga biktima apang wala pa na desisyonan kung mapasaka may inisang kaso ng reckless imprudence resulting to damage of properties kag physical injuries. Bawod pa dayon pa nga ginabulong ang may inis sa ospital. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Sa piyak sang pagtingwas ang LGU nga mahawana ng mga dalanon sa coastal areas ng distrito sang Molo, madamo nga salakyan padayon nga nagapark sa shoulder sang karsada. Ini ang gintutukan ni Julius Bilacaol. Pila pa lang kaadlaw ang nakaligat sang ginpalabot sang news team sa Iloilo City Transportation and Traffic Management Office ang problema sa malala nga illegal parking sa dalanon halin sa Boulevard Molo pakadto sa distrito sang Arevalo. Kay na sang aga,
Mahawa na ang magtimbang nga bahin sang Batiano Bridge, magluwas lang sa pila ka salakyan sa approach sini. Sa Dalano naman, wala sang on-road parking. Apang daw wala man sang agyan ang tawo tungod ang shoulder sang dalan, akupado, kalabanan sa mga ini, tricycle. Ang sitwasyon sang dalan ng perwisyo sa mga drivers and pasahero nga jeep, bangod magutok, apektado ang kada sigon sa ila pagbiyahe, gani, apektado man ang ila kita. Kutigo din may inay ang dalagan isa kaya kung ano ang kadamo ang isang pasahero hindi makadali ng balik. Sa Barangay Boulevard, wala man kuno nagakulang ang mga opisyal sa pagpahanumdom sa mga tag-iya sa mga salakyan. May mga sulat gani nga ginpadala sa mga ini nga mahimo sila tikitan sang TTMO. Apang hindi tanan ang nagasunod. May araiban nga may mga parkingan man sila ginabutamo sa may Muslim ban mo lagid. Ginpakigangutan sang news team si ICTTMO Head Oldarico Garbanzos kaangot sa sitwasyon. Apang wala ini nagpa-interview tungod yara siya sa bakasyon. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Belacaol, 1 Western Visayas. Ari mga kapuso balantayan, volcanic smog na talupang dan sa bahin sang ukol sa pinakabahin sang Negros Occidental. Mga residente ng rebisuhan nga magsuksok face mask sa iling pedreso nakatutok. Natalupang dan sa pila ka mga residente sa San Carlos City sa Negros Occidental ang manipis nga aso sa palibot kahapon. Sa sininga video nga kuha sa isa ka nakamotorsiklo, makitaan ang poor visibility kag daw kasubo nga may fog sa lugar. Persist si ma'am for I think a couple of days. Ang numbers naman nga duda is Mount Canlaon siya. Kaya wala man ta iba nga pwede ma-consider as the most probable cause sa amo na nga haze. Sunod sa Mount Canlaon Observatory, bangod malapit man sa Mount Canlaon ang San Carlos City, makabig nga volcanic smog kunvag ang naeksperyensyahan nga ini. Wala natin ginapanginwala ang ining na-experience natin sa Negros tungod kay mahina ang hangin and also medyo mataas ang column na gina-generate sa aton nga sa pagdigas ng aton nga bulkan na may epekto ni siya sa na-experience natin. Hindi lang sa Negros Occidental, kundi sa iban pa nga lugar malapit sa bulkan, nasiplatan ang vag sunod sa kay Quintilla. Kahapon may ara kita ang aton nga mga volcano observatories sa Taal, sa Mayon, and sa Bulusan. Same atmosphere man dito sa ilang mga EOR. Sa pinakauli nga monitoring sa San Carlos City DRRMO, amat-amat na nga nagnipis ang aso. Ginapisuhan man ang pila ka residente nga magsuksok sang face mask bilang proteksyon. Upod Garuel Banggoy, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, apartment na sunog sa Barangay Burgos, Mabini, La Paz. Palyado nga koneksyon sang kuryente, isa sa mga ginalantaw rason. Sunog nagbilin sang 1.4 million pesos nga danyos. Ini ang gintutukan ni John Sala. Nagkinalankaran ng mga residente ang compound kini sa Barangay Burgos, Mabini, La Paz kina sang aga matapos masunog ang ining apartment. Nagsugod ang kalayo sa unit sa tunga kag madasi kinaglapta sa iban pa nga mga unit. Nakibot na lang ako yan. Pag gato ko sa kwarto ko, di ba kalapit ng ano niyan? May naglupok, tapos kita ko aso. Sino sa live-in partners ang caretakers ang apartment, mga Indian National ang nag-a-star sa nasambit nga unit. Duda nila kung hindi bangod sa ilang mga appliances, posible kandila ang ginhalinan sang kalayo. Kaya kasi hindi magina sila yan mo, magpanglaba ko, dami mga kandila, magina sila yan nga do bawl-bawl bala, may mga kandila. Tapos, pag nanuktok man akong manghod, siyempre ato patuuna ang ano, may naglupok nga kuryente. Pasado alas 9 na sang aga sang giniklara sang BFP nga fire out. Naglabot sa 1.4 million pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang sunog. Padayon pang investigasyon sang BFP apang dako ang posibilidad nga electrical in nature ang gitunaan sang sunog. Tungod kaya nga aton nga origin sa kisame sa base of fire patterns, possible nga electrical in nature ang aton nga cause. Upod kay Hans Desierto, John Sala, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Nagapasalamat ang mga himata ni Delphine Britannico sa Quad Committee sang Kamara nga nangin kabahin sa diskusyon ng kaso sa pagpatay sa iya.
Matandaan nga sa hearing sang komitiba kaango sa War on Drugs ng Duterte Administration sa Nobyembre 13, ang kaso ang gintalakay ni Manila 1st District Representative Ernesto Junicio. Sunod sa statement nga ginpagwas ang pamilya Britannico, handa sila magkooperar sa Quadcom sa Department of Justice kag sa otoridad para mapasabat ang mga responsable sa kamatayon ni Delphine. Ang mga iniamo ang mga PNP personnel nga sanday Joseph Andrew Hoven, Ricardo Morante, Vernie Escorial, Michael Di Felipe, Freddy Libuon kag ang sadto anay ICPO Director nga si Colonel Martin Defensor. Suno pa sa statement, nagakadapat makaangkon sang hustisya si Delphine kagang iban pa nga mga biktima. Matandaan nga Enero 19 sang gintiro si Delphine Britannico sang isa ka grupo nga sang ulihin na kilalaan nga mga pulis. Ang mga ini ang ginatudlo man nga responsable sa pagpatay kay Alain Muller sang amuman nga adlaw. Samtang mga puso ginbawian naman sa kabuhi ang mag-asawa nga senior citizen nga sanday Jose Alex Ortega kag Cecilia Ortega sang nabungguan ang ilang ginasakyan nga motorsiklo sang pick-up. Nga ginamaneho naman ni Cornelio Villieser Jr. Tinagita niya Miyerkules ang aga sa barangay Balingasag, Bago City, Negros Occidental. Suno, sa Bago City Police rin sa entrance ng balay ang motorsiklo sang mag-asawa kag naghingagaw tabok sa piyaka lane padulong sa sur nga bahin sa probinsya Apak. Nalabo sa pick-up ang likod nga bahin sang motorsiklo. Bago sa mabasog nga impact, nakaagom sa patag nga pilas ang mag-asawa matapos nagtabog. Nga gitunaan sang ila kamatayo. Nahunong na sa Bago City Police Station ang driver kay pasakanas ng kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide. Nalabot isang pick-up ang buli nga nabahin sang motorcycle. Based sa CCTV to nakabulo-bulo, man kag may mga witnesses man to nakabulo-bulo man gawaan lagan sang pick-up. Mga kapuso, halin sang weekend, pila na ka-aksidente nga imbolbado ang motorsiklo ang nagluntad kag pila sa mga biktima napatay. Sa datos ng PRO6, masobra 6,000 ang aksidente sa motor ang na-record sa diin, 253 ang napatay. Mga dapat tandaan, agod malayo sa peligro ang pag-drive sa motor, tutukan sa GMA Regional TV Presents ni Kim Salinas. Sang tinarikdan nga semana, 5 kakabuhi ang nauta sa 3 kaseparadong aksidente sang motorsiklo sa probinsya sang Iloilo, kag Antique. Nadugangan pagid sang mag-asawa nga napatay man sa Bago City sininga semana. Sa datos sang Regional Investigation and Detective Management Division sang PRO6, humalin Enero tubtob Nobyembre 11 subong nga tuig, 253 na ang napatay sa aksidente sa motorsiklo sa Bugos nga rehiyon. Pinakamataas ang na-record sa Iloilo Province nga nagdangat sa 90. Masobra na 6,000 ang nalista nga motorcycle accidents ang kapulisan sa Western Visayas. Mas mataas ini sang 244 kung ikumpara sang 2023. Apisar sang risgo, padayon si Paul nga nagamaneho sa motorsiklo bangod sa bentahas ini sa adlaw-adlaw nga pagkato sa iya obra. Mas convenient ang motor kag barato kumpara sa salakyan. Pero mas prepare ko motor na lang ko at least na layo pa sa traffic. Gani suno sa LTO6, importante ang pagsuksok sa prescribed nga helmet. Dapat man iniilak, agud hindi magtabog sa tion sang aksidente. Ini ang pila sa ginatudlo sang Land Transportation Office 6 kag Highway Patrol Group 6 sa road safety seminars nga ginapatigayon. Sa pihak sini, sa masobra 23,000 nga apprehension sang LTO6 subong nga 2024, kadamaan nga bayolasyon sa mga rider ang wala pagsuksok sang helmet. Si Raymond sa Barangay Zamora Milieza, Iloilo City, naaktuhan sa news team nga wala nagasuksok sang helmet. Nagsugat ini sang iya kabataan sa eskwelahan. Huwag man harap na naman. Sobra mong isa ka dali, sir. Dali. Mabalik mo lang dyan. Mga kapuso, bisan pila lang ka metros ang imo pagkakadtuan sakay sa motorsiklo. Hugot sa gihapon nga ginaabiso sang otoridad nga hindi magkalipat nga magsuksok sang helmet. Agod bahagan-hagan ang epekto sa tion nga ikaw ang maaksidente. Biskan sana nakadupa. Sumakay ka lang sa motor, wear your helmet. Even though may helmet ka, hindi niya 110% na hindi manong ulo mo. Pero how much more kung wala ka helmet? Magluwas sa helmet, ginarekomendar man sang LTO6 ang pagsuksok sang dugang nga protective gears kaangay sang elbow kag knee pads. Dapat man nakasuksok sang sapatos. Importante man ang pagsunod sa traffic rules and regulations sa dalan kag pag-obserbar sang speed limit. Well, ang capacity sa atong motor is 1 rider and 1 back rider. Magsubra na da, no? There is a tendency nga di mo makontrol mo motorsiklo.
Kaya mula na yung safety capacity sang aton motor mo. Sa karon may 18 ka district kag satellite offices ang LTO6 sa bugos nga rehiyon sa tuyo nga maedukar ang mga motorista sa mga malayo nga lugar kag magpatuman sang enforcement. Kadungan sang bentaha sang pagmaneho sa motorsiklo ang katungdanan nga mangin isa ka responsable nga driver. Upod Kermel Porquia. Ako si Kim Salinas. Kagini ang akon special report. Mga puso, duha naman ka bagyo ang mag-apekto sa nagkalain-lain ni bahin sa Pilipinas, ang Bagyo Ophel kag Bagyo Pepito. Sa 11 a.m. bulletin sa pag-asa para sa Bagyo Ophel, yara na sa signal number 2 ang Batanes. Samtang signal number 1 naman sa northern portion sa Cagayan, Babuyan Islands, northern portion sa Apayao o northern portion sa Ilocos Norte. Sunod sa pag-asa, magwa na sa PAR ang Bagyo Ophel apang masunod iniliwat sa PAR samtang padulong sa southern Taiwan. Matinira ni sa sulod sang PAR asa sa maghinay kag posible mangin low pressure area sa mga masunod nga adlaw. Bukod naman sa Bagyo Pepito nga nagbaskog samtang naghilapit sa maglandfall signal number 2 na sa eastern portion sang northern Samar kag northern portion sa eastern Samar. Signal number 1 naman sa southern portion as sang Quezon, Camarines Sur, Cam Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Albay, Sorsogon kag Masbate. Sa latest forecast track sa pag-asa, posible ini nga maglandfall sa Catanduanes buwas sa gabi ukon sa Domingo sang Cagahon. Apang bangod sa probability cone, wala ginadulang tsansa nga magkadtuman ini sa eastern coast ng Camsur, Albay ukon Sorsogon. Ukon sa northern Samar, may tsansa man ini nga magdiretso sa eastern coast sang Quezon ukon Aurora. Pwede pa nga magbagong paghulag sa bagyo gani manginhanda kag monitor sang mga masunod nga updates. Sa datos naman sa Metro Weather, may chance sa lapta-lapta nga ulan sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, kag Negros provinces. May mabasog nga ulan sa pila ka probinsya gani mangin alerto. Posible man ang ulan sa nabiling nga bahin sang Pungsod. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Mangin kabayin sa leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakanting ang posisyon sa GMA Network. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mo magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, Bagyo Pepito, posible mabatyagan ang halit sa pila ka bahin sa Western Visayas, sugod buwas nga adlaw, sunod sa pag-asa Iloilo. Track sini nagapasaka base sa monitoring sa pag-asa. Si John Sala nakatutok. Nakasulod na kagabi sa Philippine Area of Responsibility si Bagyo Pepito kag padayon ini nga nagahulag padulong sa Central kag Southern Luzon, partikular na sa bahin sang Bicol Region. Sunod sa pag-asa Iloilo karon yara na sa typhoon category si Bagyo Pepito. Samtang nagahilapit ini sa bahin sang Southern Luzon, mahimo ini nga super typhoon. Apang tion nga maglandfall, mabalik ini sa typhoon category. Expect natin gyapon nga medyo matodo man ini si Leon, I rather si Pepito, and then expect na naton gid nga ang since maging super typhoon category siya, expect natin nga may taas nga mga wind signal kita nga malabot, possibly maka wind signal number 5 kita, pero wala pa natin gina roll out kid since ang iya damo pagyapon ng pwede matabo. Apisar nga nagasaka ang direksyon ni Bagyo Pepito kag nagapalayo sa Western Visayas. Bangod sa puwersa sini, posible mahalitan sa gihapon ng rehiyon. Sa mga weekend ginapaabot nga mabatyagan sa Western Visayas ang mabaskog nga hangin kag ulan dala sini. Expect natin ang pinakauna gidira is ang mga northern portion kang Panay natin nga island. So isa na da is ang northern portion kang Antique, ang province of Aklan, ang province of Capiz, and the northern portion of Iloilo nga province, and then probably sa gamay nga portion sa Negros Occidental or sa northern part kang Negros Occidental. Nagpanawagan naman ang pag-asa sa mga pumuluyo sa coastal, low-lying kag landslide-prone areas nga magaligmat kag magbantay sa mga announcements sa ilang mga local government unit agud gilayon nga mag-evacuate kung kinahanglanon. Upod kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas. Mga kapuso, magapatigayon sa maintenance works ang NGCP kag magakayo sa pila ka pasilidad ang More Power sa Domingo, November 17.
Gani, maka-eksperyensya sa brownout sa mga lugar sa idalom sa pila ka feeders sa diversion Mega World kag Molo substations. Ini nga mga lugar ang ginalakipan sa pila ka mga barangay sa Molo, City Proper, La Paz kag Mandurriao, Haro kag Arevalo. Sa Lunes, November 18, wala sang kuryente halin alas 6 tubtob alas 7 sang aga sa pila ka bahin sang Haro, La Paz, Molo kag Mandurriao. Mabusog ginpamatudan naman ni Sparkle artist Sanya Ramos nga more than acting, pambato man ang talent niya sa singing. Sang damlag lang ginrelease ng Jimmy playlist ang latest single sini nga I'll Be Here. Isa ini kuno sa makabig niya greatest gift kadungan sa pag-celebrate sing iya nga 18th birthday. Samtang, back to her first love ng music ang New York-based Filipino artist nga si Elle Marie. Kadungan sini ang pag-release man sa inyong single nga Paglaya under Jimmy Music. Ang I'll Be Here kag Paglaya pwede na ma-stream kag ma-download sa tanan nga digital platform. Pagkat kung pwede lang dalhin ko rin ang bigat na dulot ng sakit, baka naman lumaya din. You can download my songs and stream it through Spotify, Apple Music, iTunes, I think even on Amazon. At the same time, I have the music video available on YouTube. Mabuso kompleto ng Final Four sa NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament. Ini matapos indutos ng LPU Pirates ang Benil Blazers sa scoring 82-81. Sampang ipatigayin kay Ina Sangaga sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City. Mosini nagsaka sa 10-8 ang win-loss record sa Pirates kag nagsunod sa Final Four upod sa Blazers, Mapua Cardinals kag sa Better Red Lions. Ang kadalagas ng Pirates ang ipangunahan ni John Barba nga nakatigayon sa 27 puntos. Mapuso 4 ka mall sa Iloilo magaserbe nga voting center sa 2025 midterm elections. Nakatutok, Julius Blacaol. Para mas mapahapos para sa pila ka mga botante sa Iloilo City ang pagboto. 4 ka mall sa syudad ang napilian sang Commission on Elections nga magaserbe nga voting center sa 2025 midterm elections. 2 sa mga mall ang nahamtang sa distrito sa Mandurriao, isa sa Haro kag isa sa City Proper. Sa sini nga mga mall, natala na magboto ang mga botante nagikan sa 8 ka mga barangay sa syudad. Bali ang mga barangay nga kapalibot sa mall sa di na-locate ang mall, no? Kay para nga mas mahapos sa ato nga mga botante. Ginpasalig man sang Comelec nga manginhilway sa anuman nga katalagman ukon kalakasan ang voting centers kag mga botante nga nagapadulong sa mga ini. May mga personnel sang PNP nga iga-assign sa voting centers. Magluwas pa sa mga security guard nga naka-assign diri. May ara gidya ang Comelec kay iga-provide, no, ang at least 2 ka security personnel from PNP nga maga-secure sang aton mga paraphernalias, no, magpatigayon din sang kalinungan. Sa January 12, 2025, magasugod na ang gun ban kaangod sa 2025 midterm elections. Gani sa Nobyembre 18 pa lang, magasugod na sa pagbaton sang aplikasyon para sa gun ban exemption ang Comelec. Sa mga nagahandom nga mag-apply, ini ang pwede maproseso sa website sang komisyon. Pwede man makapadulong sa Comelec Regional Office para sa mga requirement. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, 1. Western Visayas. Mga kapuso, pagsunod kag pagtamwa sang agila sa nagalupad nga drone camera nakuhaan sang video sa isa ka isla sa Concepcion, Iloilo. Ini ang gintutukan ni Tess Ordales. Magical kag exciting kuno ang feeling samtang nagapalupad sa drone. Magluwas nga kasubo nga nagapalupad ka sa gamay nga eroplano, magkatuon ka pa kung paano maghinay, magpadasig, magpataas kag magpanubo sang iya sini nga gihos samtang gina-enjoy ang adrenaline rush. Pero samtang nagapalupad, ano ay hanang imo maging reaksyon kung may masiplatan ka nga nagasunod kag nagtamo pa sa drone camera? Ini ang feelings ang first-timer sa drone nga si Jeremy sa isla sang Tambaliza sa Concepcion, Iloilo. Bangod first time, excited sini nga ginoperate ang remote. Tubtob nga. Bigla na lang
biglang nagpakita yung ibon sa harap ng drone. Yun, pagkatapos nun, kinabahan ako, grabing kaba ko kasi ang nasa isip ko, baka masira yung drone. Kaya binigay ko agad sa may-ari. Sa iya, liwat na pag-review sang recording, nakumpirma nga isa ini kaagila. Suno sa Municipal Environment and Natural Resources Office ang nakuhaan sa video isa ka white-breasted sea eagle base sa iya claws kag balahibo. First time kahit saan mo talaga makita, medyo mailap yung ibon ng agila. Pandi sukar talaga na seascape ay kilala na mga habitat talaga ng white-breasted sea eagle. Makita nga daw kasubong nga natingala ang agila kung nga may nagalupad man nga bagay kasubong sa iya. Nakitan pa nga nagasunod din itubtob sa paghugpa nasang drone sa isla. Suno sa pila ka mga residente, sama sa Manila makita nga nagalupad-lupad lang ang mga pispis sa isla. Apang ang hindi nila mapatihan ang pag-ikog sini sa drone kag pagtamwa pa. Normal lang po yun, tapos feeling happy din po kasi naging viral yung video na yun. Minsan na nga po lumalabas yung eagles. Matapos ginpost ni Jeremy ang video, madamo sang nalingaw kag na-amaze sa pinasahing nga moments ang isa ka agila. Sa pag-explore with the nature, hindi mapaktan ang mga bago nga bagay kag tawo nga makilala. Kag sa goal nga maka-discover, may moments gali nga hindi lang tawo kundi pati mga sapat na mga hello o kun hi sa imo. Upod kay Hans Desierto, Tas or Dallas. 1 Western Visayas. Mga kapuso, 40 days na lang ang Pasko na sa atong mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa atong mga kapuso abroad. Madamo gid nga salamat sa pagtuto. Mag-isa kita kagibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlotan, ini ang 1 Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.